Siniguro na Malacanang na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa, kabilang na dyan yung pagpapalago ng ekonomiya sa kabila ng mga nangyayaring tensyon sa politika. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Kumpiyansang Malacanang na hindi magdudulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang matinding ingay sa politika. Sa harap ito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at issue sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court kay Senador Bato de la Rosa. Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon. Sabi ng isang international political risk firm, hindi na lamang simpleng bangayan ang nangyayari sa politika. Pinalalala nito ang hindi pagkakasundo ng pananaw at opinyon ng mga tao. Pinatataas din umano nito ang government risk o posibleng paglitaw ng mga problema sa pamamahala dahil sa tensyon sa politika. Pero giit ng palasyo, wa-epek yan sa legislative at economic agenda ng pamahalaan. Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho, patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na papanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon. Banat pa ng Malacanang. Yung mga tao, ang nais lamang talaga ay manira at gumiba ng gobyerno para sa pansariling ambisyon at pansariling interes. So yun po ang dapat nating pinipigilan. Ngayong araw, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga economic manager para talakayin ang isyu sa inflation, paghina ng piso kontra dolyar at mga hakbang na magpapalago sa ekonomiya. Ang economic team po kasi at ang BSP po ay natrabaho in sync, no? In maintaining microeconomic stability and safeguarding the purchasing power of the Filipinos. So lahat po ay dapat na gawin. Sa lahat na makakaya ay dapat na gawin para mapigilan, di ba? Ang pagbaba ng value ng peso. Nakaschedule din ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno para talakayin ang mga hakbang at programa ng pamahalaan upang maibsan ang matinding epekto ng El Nino. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.